Binubura ko na lang ang mga iyon. Nakita kong may nadagdag sa mga message request ko. Binuksan ko iyon. Napakunot ang noo ko nang makita ang pangalan ni Rowena. Binuksan ko ang chat niya na puro pictures ang laman. Nalamig ang buong katawan ko nang makita ang puro pictures pala iyon ni Alvin. Bagong kuha lang mga pictures. Para silang nasa isang bar at magkatabi ng upuan. Ang damit na suot ni Alvin ay ang damit na suot niya rin noong nakaraang gabi na nag-video call kami bago ko natulog. Ibig sabihin, ng gabi din iyon ay lumabas siya kasama si Rowena. Pwedeng nag-bar sila bago kami nag-video call o kaya pagkatapos namin mag-video call. Tinignan ko pang ibang picture nilang dalawa. Wala namang kakaiba sa mga pictures. Magkasama lang sila at magkatabi habang nasa harap nila ang mga bote ng beer. Pero ang puso ko ay parang papel na nilamukos. Ang sakit sa dibdib. Selos na selos ako. Bakit sila magkasama? Kasama din ba sa project si Rowena? Namalayan ko na lang na napaluhan na ako nang may pumatak na tubig sa screen ng cellphone ko. Mabilis kong pinunasan ng kamay ang pisngi ko sabay tayo at tumakbong papasok ng bahay, paakyat ng hagdan. Pagdating sa kwarto ay nilako ang pinto at dumapa sa kama. Sunod-sub ko ang mukha sa unan at tahimik na umiyak. Kinagabihan ay nag-video call kami ni Alvin. Gusto kong itanong sa kanya kung kasama niya si Rowena pero nag-aalangan naman ako. Natatakot din ako sa malalaman. Siguro napapraning lang ako dahil sobra ko na siyang namimiss. Pero si Rowena ay patuloy pa rin sa pagsasend sa akin ng mga pictures nila ni Alvin. Kumpirmadong magkasama sila sa Cebu. Ayoko na sanang pansinin iyon pero nagngingit-ngit naman sa selos ang dibdib ko. Parang ang tamlay mo yata ngayon, Ma'am Danica. Halos hindi mo galawin ang pagkain mo. May problema ba? Untag sa akin ni Ate Ophelia. Baka hindi niya gustong agahan na inihain mo. Ani Ate Elena. Hindi Ate Elena. Ano? Wala lang akong ganang kumain. Sabi ko, nakakaisang subo pa lang ako ng sinangag at ham. Hindi ko pa nga ito nalulunok kahit durog na sa bibig ko. Naku, kahapon ka pa walang ganang kumain ah. Ay, mali. Parang ilang araw na yata. May sakit ka ba? Tanong ni Ate Ophelia at hinawakan ang noo at leg ko. Oh, hindi ka naman mainit. Ngumiti ako. Nakita ko pang tumingin sa akin si Manang Salve na naghihiwa ng gulay. Ayos lang talaga ako mga ate. Wala lang talaga akong ganang kumain. Naku, baka kung ano na yan ha? Nag-aalala lang sabi ni Ate Ophelia. Baka namimiss lang ni Ma'am Danica si Sir. Magtatatlong linggo na rin hindi umuwi si Sir eh. Sad naman ni Ate Elena. Ay, oo nga. Naku Ma'am Danica, huwag mo na masyadong isipin si Sir. Uwi din yun. Ikaw pa ba matitiis nun ng sobrang tagal eh? Ikaw ang baby nun? Ani Ate Ophelia. Nangiti naman ako. Sana nga umuwi na siya ngayong linggo. Sobrang namimiss ko na siya eh. Ang hirap pala kapag nasa malayo ang asawa, no? Ay, hindi pa kami nakaka-relate dyan, ma'am. Dahil wala pa kami mga asawa. Single pa kaming dalawa ni Ophelia. Sagot ni Ate Elena. Si Manang lang makakapagsabi niyan. Binalingan ni Ate Ophelia si Manang Salve. Totoong may hirap na malayo ang asawa. Pero ganoon talaga dahil sila naghahanap buhay para sa pamilya. So umpisa lang yan, masasanay ka din. Sabi ni Manang Salve na hindi na nag-abalang tumingin sa akin. Habang pababa ng hagdan ay tinawagan ko si Mang Carlo. Kumakain pa daw siya ng agahan. Sinabi ko na lang na tapusin niyang agahan niya, tintayin ko na lang siya sa porch. Papasok ka na, Ma'am Danica? Masyado pang maaga. 9:00 pang pasok mo ngayon, di ba? Tanong sa akin ni Ate Elena na may hawak na basket paakyat ng hagdan. May gagawin pa kami sa school ni Sarah eh. Sabi ko na lang, ganun pa? Pero wala pa si Mang Carlo. Teka, tatawagin ko sa quarters niya. Di na ate, tinawagan ko na siya. Hintayin ko na lang siya sa labas dahil nag-aalmusal pa siya. O sige, ingat ka na lang sa pagpasok. Ngumiti na lang ako kay Ate Elena at dire-diretso na lumabas ng bahay. Pero pagdating ko sa porch ay hindi ko inaasahang makita roon si Rowena. Akala ko nasa kusina pa siya at kahuntahan si Manang Salve. Hi, papasok ka na? Malapad ang ngiting-bating niya sa akin. Hindi ako sumagot at nakatingin lang sa kanya. Bumibigat talaga ang loob ko kapag nakikita ko siya. Hindi na ako umakyat sa porch at matyaga na lang akong tumayo sa harapan ng main door para intayin si Mang Carlo. Ang sabi nila Ophelia at Elena, ilang araw ka na daw walang ganang kumain. Oh, why naman? Hindi ko pa rin siya pinapansin at humalukip-kip ako. Sa gilid ng mata ko ay tumayo siya at lumapit sa akin. Namimiss mo siguro si Alvin ano? Tama ba ako? Oh well,
Sobrang busy niya kasi sa Cebu. Hindi siya pwedeng basta-basta lang umalis habang may problema pa doon. Baka mag-alsa balutan ng mga tauhan niya. Alam ko, hindi mo na kailangan sabihin. Malamig na sabi ko. Nagkibit balikat siya tumalikod-kip din. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakita mo na ba ang mga pictures namin? Ni Alvin? Na sinend ko sa'yo? Actually, may mga bago pa kaming pictures. Send ko sa'yo later. Ngiti-ngiti pa na sabi niya pero ang ngiti niya ay ngiting pang-aasar. Parang may dumakot na naman sa puso ko at pinipigay yun. Sa tuwing sasagi sa isip ko mga pictures na yun ay nagngingit-ngit ako sa selos. Sumasama ang pakiramdam ko. Ano bang motibo mo ng pagsasend mo ng mga pictures na yun? Mataray na tanong ko. Nagkibit balikat siya. Just to show you na okay kami ni Alvin. Sa tingin ko malapit ko na siyang maagaw sa'yo. Ngumisi ako. Saka pa. Talagang umaasa ako. Nakangisi ring sabi niya. Mariing naglapat ang labi ko. Mabigat ang bawat hugot at buga ko ng hininga. Sumasabay pa ang pagpitik ng sentido ko. Alam mo ba kung bakit kami magkasama ni Alvin sa Cebu? Well, tinawagan niya ako at pinapunta doon. He asked some help. Ako lang kasi makakatulong sa problema niya. Ninong ko kasi ang vice governor ng Cebu at madali ko lang nalutas ang problema niya. Tuwang-tuwa sa akin sa Alvin at alam mo ba, panayan-thank you niya sa akin. Hulog daw ako ng langit sa kanya. Kaya yun, bilang pa-thank you niya, ay inaya niya akong uminom sa bar. Mariin kong kinuyom ang kamao. Hirap ako napalunok dahil sa tila may nakabarang bikig sa aking lalamunan. Mabilis na mabilis din ang tibok ng puso ko sa ngit-ngit. Humarap ako sa kanya habang pigil na pigil ko ang aking emosyon. So anong gusto mo sabihin ko sa'yo? Thank you? Thank you sa pagtulong mo sa asawa ko. Pinagdiinan ko pa ang salitang asawa. You're welcome, sweetie. Matamis ang ngiting sabi niya. Halatang nang aasar. Pero kaya ko rin sinasabi ito sa'yo para ma-realize mo kung anong kaya kong gawin para kay Alvin. Marami akong connection. See? Natulungan ko siya sa problema niya sa mga tauhan niya at sa problema nila sa permit. And you know what? Tinanong ko sa Alvin kung nagsisisi ba siya na pinutol niya ang relasyon namin dahil sa'yo. Hindi siya nakasagot. And I guess his answer is yes. Siguro, na-realize niya na mas better ako sa'yo. Ano nga namang mapapala niya sa'yo? Isa ka lang namang ordinaryong teenager na pinikot siya. Hindi totoo yung mga sinasabi mo, Rowena. Pumiyok ang boses ko. I'm telling the truth, sweetie. Malapit ko na siyang maagaw sa'yo. Mali pala. Malapit ko na siyang mabawi sa'yo. Babawiin ko na sa Alvin. Hindi mo siya mababawi sa akin, Rowena. Akin lang siya. Asawa ko si Alvin. Mariing sabi ko. Tumalim ang mga mata ni Rowena. Kahit kailan, hindi siya naging sa'yo, Danica. Akin sa Alvin sa simula pa lang. Inagaw mo lang siya sa akin dahil malandi ka. Tunog ng malakas na sampal ni Rowena sa pisngi ko. Umigkas din ang palad ko at sinampal ko din siya ng mas malakas sa pisngi niya na ikinapaling ng kanyang mukha. Matalim ang tingin namin sa isa't isa. Mabilis naman ang tibok ng puso ko sa puot ko sa kanya. Hindi ko hayaang mabawi niya sa akin sa Alvin. Wala siya ni katiting na karapatan kay Alvin. Napangiwi ako ng may sumigid na kirot sa puson ko. Napahawak ako sa puson ko. Naramdaman kong may umaagos na mainit na bagay sa mga hita ko. Tumingin ako doon. Nanlamig ako nang makitang may dugong umaagos pababa sa hita ko at binti. Oh my God! You're bleeding! Bulalas ni Rowena na namimilog ang mga matang nakatingin sa ibaba ko. Tumahip ang kaba at takot sa dibdib ko nang sumagi sa isip ko ang baby ko. Ang baby ko! Ang baby ko! Naiiyak na sambit ko. Baby? Buntis ka? Lalong namilog ang mga mata ni Rowena. Napadaing naman ako nang muling sumigid ang mas matindang karot. Mariin kong hinawakan ang puson ko. Ang baby ko! Tuluyan na ako naiyak sa takot at hindi na makagalaw. Oh my God! Manang! Manang! Malakas na tawag ni Rowena kay Manang Salve. Ilang sandali pa'y lumabas na si Manang Salve. Ano bang nangyayari at sumisigaw ka, Rowena? Manang, si Danica dinudugo! Sabi ni Rowena. Ano? Tumingin sa akin sa Manang Salve at namilog ang mga mata nang makitang may umaagos na dugo sa hita at binti ko. Sus Maria Josep! Manang! Ang baby ko!
Umiiyak na sabi ko, "Buntis ka, Iya?" Tumango ako. Sargo na ang luha sa mukha ko at nanginginig ng katawan ko. Lumapit sa akin si Manang Salve at tinawakan ako. Gumuhit ang pag-aalala sa akin niyang mukha. "Dadalhin ka namin sa ospital." "Diyos ko po, ano ba ito?" Natatarantang sabi ni Manang Salve. Lumabas na rin ang bahay sa Ate Ofelia at Ate Elena. Gumuhit din ang pag-aalala sa kanilang mukha nang makita ang dugo sa ibabang katawan ko. Nataranta sila at di malaman ang gagawin. Inutusan ni Manang Salve ang dalawa na tawagin ang dalawang tauhan na nakabantay sa gate. Sakto ring dumating si Mang Carlo, dala ang sasakyan. "Carlo, mabuti naman at dumating ka na. Bilisan mo at dali natin si Ma'am Danica sa ospital." "Bakit ho? Ano nangyari, Manang?" Tanong ni Mang Carlo nang lumapit sa amin. Maging siya'y nagulat nang makita ang dugo ang mga hita at binti ko. "Dinudugo si Ma'am Danica. Bilisan mo na. Buhatin mo na siya at dali na natin sa ospital." Utos ni Manang Salve. Maingat naman akong binuhat ni Mang Carlo at isinakay sa backseat ng sakyan. Sumakay na rin si Manang Salve at inutusan pa niya ang dalawa na tawagin si Alvin. "Relax ka lang, Iha. Pupunta na tayo ng ospital." Pagpapakalma sa akin ni Manang Salve dahil wala pa rin patid ang pag-iyak ko. "Ang baby ko, Manang. Ang baby ko." "Buntis ka pala. Bakit hindi mo sinabi? Sus, Mariusip ka talagang bata ka." Ani Manang Salve na pinapakalma ako. Pero hindi ko siya sinagot at umiyak lang ng umiyak. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang aking paningin. "Maraming salamat, attorney. Sa wakas, makakapag-relax-relax na rin ako at makakauwi na sa asawa ko." Kinuha kong envelope na iniabot sa akin ni Attorney Benitez at nilahad ang kamay. Tinanggap naman niya ang kamay ko. "Walang anuman, Iho. Ginagawa ko lang ang trabaho ko pero mas dapat kang magpasalamat kay Miss Rowena. Malaki ang naitulong niyang pakikipag-usap sa ninong niya. Kaya madali lang nating naayos ang problema sa mga tauhan mo, pati na rin ang super meat." Ngumiti ako kay attorney at tumango. Malaki talaga na itulong ni Rowena at labis ako nagpapasalamat sa kanya. "So, paano? Mauna na ako. Baka malate ako sa flight ko pabalik ng Manila." "Sure, attorney." Hinatid ko sa Attorney Benitez sa Kenya at tinanaw siyang paalis. Nang mawala na siya sa paningin ko ay binalikan ko na ang mga tauhan ko. "Boss Alvin, maraming salamat po at hindi niyo kami pinabayaan." Ana, isang tauhan ko na driver ng mixer na na-detain ng ilang araw sa estasyon. "Wala ho yun. Responsibilidad ko ho kayo." Tinapik-tapik ko sa braso ang driver. Boss, kung ibang amo siguro iyon baka pinabayaan na kami." Sabi naman ng pahinante na may punto ang pagsasalita. "Hindi ko yun gagawin sa inyo. Hanggat ako ang boss nyo, hindi ko kayo pababayaan. Basta sa susunod, mas maging maingat pa kayo." "Opo, boss." Sabay-sabay na sabi nila. Umikot ako sa buong side at dinodouble check ang mga ginagawa ng mga tauhan. Ayoko na ng bagong problema. Sabik na rin ako umuwi sa probinsya. Miss na miss ko na si Danica at alam kong nagtatampo na siya sa akin kahit hindi niya sabihin. Bukas ay uuwi ako pero hindi ko sasabihin sa kanya para masurpresa siya. Tinignan ko ang oras sa suot kong relo. Mag-alas 9 na ng umaga. Siguradong nasa school na si Danica. Mamayang lunch ko na lang siya tatawagan. Nag-ring ang cellphone ko na nasa bulsa ng pantalon. Dinukot ko yun at tinignan ko sinong tumatawag. Si Rowena. Bumuntong hininga ko at sinagot ang tawag. "Hello, Rowena?" "Alvin, you need to go home now." Kumunot ang noo ko nang matunuhan na nanginginig na boses ni Rowena. "Bakit? May problema ba?" Si Danica, Alvin. Sinugod sa ospital. Dinudugo siya." "What?" Bulalas ko sa malakas na boses kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Napatingin na nga rin sa akin ang mga tauhan ko. "Basta, umuwi ka na. Danica needs you." "Oo, uuwi na ako." Pinatay ko na ang cellphone at halos takbuhin ang opisina ko. Tinawag ko na rin ang foreman ko para bilinan. Pagbaba ko ng sasakyan ay humahangos na pumasok ako sa ospital, kung saan dinala sa Danica. Hapon na ako nakarating dito sa probinsya namin dahil kung sino-sino pang kinausap kong kilalang tao sa Cebu para tulungan ako makasakay sa eroplano pauwi dahil bukas pang flight ko. Nag-offer pa ako ng malaking halaga. Pagkababa sa airport ay nangaabang na sa akin ang tauhan ko at nagpahatid na agad ako dito sa ospital. Mabilis ang tibok ng puso ko at naninikip pa ito sa sobrang pag-aalala ko kay Danica. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Rowena na dinudugo daw siya.
Kung ano-ano tuloy na mga pangit na senaryo ang naiisip ko. Pagpasok ko sa ospital, agad ko nakita si Manang Salve at Rowena na nag-aabang. Nakaguhit sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Manang, Rowena. Naku, mabuti naman at nandito ka na iyo. Ani Manang Salve. Nasaan na si Danica, Manang? Ano nangyari sa kanya? Inilipat na siya ng kwarto. Sumunod ka sa akin doon. Doon na tayo mag-usap. Sumunod ako kay Manang. Marami akong tanong sa kanilang dalawa ni Rowena pero hindi sila sumasagot. Lalo lang tuloy ako nag-alala at napufrustrate. Huminto si Manang sa isang pinto at binuksan iyon. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita si Danica na nakahiga sa hospital bed. Nakapikit, namumutla at may swero. Sa gilid ng hospital bed ay nakatayo si Tayberto na nakaguhit din ng pag-aalala sa mukha habang nakatingin kay Danica. Baby. Malalaki ang hakbang na lumapit ako sa hospital bed at hinawakan si Danica. Medyo malamig ang braso at kamay niya. Baby, wake up, I'm here. Hinaplos kong pisngi niya. Kakabigay lang ng sedative sa kanya ng nurse dahil nagwala siya. Sabi ni Tayberto. Kumunot ang noo ko. Nagwala? Bakit ho siya nagwala, Tay? Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Nasaan ho ang doktor? Kakausapin ko siya. Binalingan ko si Manang Salve at Rowena. Nakunan si Danica, iho. Wika ni Manang Salve. Nakunan? Anong ibig niyo sabihin, Manang? Anong nakunan? Naguguluhang tanong ko. Lumunok si Manang Salve at tumingin muna kay Rowena at Tayberto bago sa akin. Buntis si Danica pero wala na ang baby niyo. Nakunan siya, Alvin. Tila ako nauupos na kandilang napaupo sa tiles ng sahig ng ospital. Tila rin may sumusuntok sa dibdib ko ng paulit-ulit. Hindi ako makahinga. Umiling-iling ako. Ayoko maniwala sa mga sinasabi ni Manang Salve. Ayaw yung tanggapin ng puso ko pero ang utak ko ay parang saramplakang paulit-ulit na naririnig iyon. Ang sabi ng doktor, magdadalawang buwan na siyang buntis pero mahina raw ang kapit ng bata. Baka daw na-stress siya. Mariin kong ikinuyom ang kamao at galit na pinagsusuntok ang tiles ng sahig. Doon ko binuhos ang galit at sakit na nararamdaman ko. Kasabay ng pagbuhos ng luha ko. Hindi ko matanggap ang mga sinasabi nila. Iho, tama na yan. Masasaktan ka lang, pakiusap. Awat sa akin ni Manang Salve. Umiling-iling ako at tumingin sa kanila. Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin na buntis pa lang asawa ko? Bakit? Napapitlag sa Manang Salve at Rowena na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Hindi ko alam na buntis siya, iho. Kanina ko lang nalaman. Wala din sinasabi sa amin sa Danica. Ani Manang Salve na nakaguhit ang pangingilag sa mukha. Ayaw niya munang ipaalam sa kahit na kanino. Lalo na sa'yo na buntis siya. Gusto niya sorpresahin ka sa pag-uwi mo. Tumingin ako kay Tayberto. Malungkot ang rehistro ng kanyang mukha. Namumula ang kanyang mga mata na halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Tayberto, alam niyo? Tumango si Tayberto. Noong sinugod siya sa ospital, dahil nagsuka siya, tinawagan ako ng advisor niya. Akala ko na food poison siya kaya nagsuka at namumutla. Yung pala buntis siya at ayaw niya muna ipaalam sa'yo. Sinuggest ng doktor na ipa-check up siya sa OB-GYN. Sinamahan ko siya kinabukasan. Isang buwan na siya noong buntis pero nagpapaalala ang doktor na mahina ang kapit ng bata at naresetahan siya ng gamot. Hindi ko alam kung iniinom niya. Marami nang ipinagbawal sa kanya ang doktor gaya ng bawal siyang ma-stress. Mariin ko sinabunutan ang sarili. Hindi ko mapigilang sasihin din ang sarili dahil wala ko sa tabi ni Danica noong mga panahong iyon. Kung sana'y umuwi lang ako. Kung sana ay pinilit kong umuwi. Siguradong na-stress siya kakaisip sa akin. Sana buhay pa ang anak ko. Ang anak namin dalawa. Ang ulo ko naman ang sununtok-suntok ko. Nagagalit ako sa sarili ko. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang pinapangarap namin baby ni Danny kay wala na. Alvin, tama na yan. Sabay sa akin ni Tayberto na lumapit at umiskwad sa harapan ko. Sarago ang luha sa mukha na tumingin ako sa kanya. Tayberto, wala ng baby ko. Wala ng baby namin ni Danica. Humahagulhol na sabi ko.
Lalo lumungkot ang mukha ni Tayberto at tinapik-tapik ako sa balikat. Wala na tayong magagawa sa pagkawala ng panganay niyo, Alvin. Pero kayo ni Danica, pwede magsimula ulit. Pwede pa kayong bumuo ng anak kahit ilan pa. Umiling-iling ako at pinunasan ng braso ang mukha. Nalingon ko sa Danica. Mahimbing pa ang tulog niya pero baka sa kanyang mukha ang pagod. Kung ganito nakasakit ang nararamdaman ko, paano pa kaya siya? Nagwala pa daw siya kanina. Magpakatatag ka, Alvin, para kay Danica. Kailangan ka niya. Marahan kong hinahaplos ang piski ni Danica. Hindi pa rin siya nagigising. Hindi ako umaalis sa tabi niya at gusto kong ako ang una niyang makita paggising niya. Umuwi muna si Manang Salve kasama si Rowena para kumuha ng ibang gamit ni Danica. Si Tayberto naman ay umuwi din saglit para magbihis. Tumawag naman si Lolo Fernan nang malaman ang nangyari. Pati siya'y nalungkot. Nadalawin niya dito sa ospital si Danica. I'm sorry, baby. I'm so sorry. Bulong ko. Bumilis ang tibok ng puso ko nang gumulaw ang ulo ni Danica. Gumagalaw din ang talukap ng kanyang mga mata. Baby. Hinawakan ko ang kamay niya at marahang pinisil-pisil. Dahan-dahan siyang dumilat. Umikot ang mga mata niya. Bahagi akong dumukwang at hinaplos ang kanyang pisngi. Doon na tumuon ang tingin niya sa akin. Alvin. Paos ang boss na sambit niya sa pangalan ko. Yes, baby. It's me. Nandito ako. Anas ko. Saglit siyang nakatitig lang sa akin hanggang sa unti-unti siyang humibi at nanubig ang mga mata. Alvin. Niyakap ko siya, tuluyan na siyang humikbi. Parang dinudurog ang puso ko sa iyak niya. Hindi na rin napigil ang muling tumulo ang luha ko. Sabi ng doktor, wala na si baby. Wala na raw baby natin. Umiiyak na sabi niya. I'm sorry, baby. I'm so sorry. Kung sana'y umuwi lang ako agad. I'm sorry. Hinalik-halikan ko ang buhok niya at noo. Muli siyang niyakap ng mahigpit. Hindi ako bumitaw ng yakap sa kanya hanggang sa hindi siya tumatahan at kumakalma. Masakit sa dibdib ko na nakikita ko siyang ganito. Maya-maya pa ay muli siyang nakatulog na may luha sa mga mata. Hawak-hawak ko ang cellphone ni Danica. Ibinigay ito sa akin ni Manang Salve. Ang sabi niya ay papasok na sa school si Danica na mangyari ang pagdurugo nito at kasama nito si Rowena. Iba ang pakiramdam ko nang malamang si Rowena ang kasama ni Danica noong mangyari ang pagdurugo niya. Ang sabi ng doktor na nakausap ko kanina ay mahina nga raw ang kapit ng baby namin sa sinapupunan ni Danica at posibleng na-stress siya. Isinandal ko ang likod sa backrest ng couch at tumingin kay Danica na natutulog pa rin. Ang sabi ng doktor na pumasok kanina at sumuri sa kanya ay epekto pa raw yun ng sedative na ibinigay nila. Bukas o sa makalawa ay maaari na siya makauwi sa bahay. Bumuntong hininga ako. Hungkag ang pakiramdam ko. Para bang may isang parte ng pagkatao ko ang nawala at hindi na maibabalik. Pero naaawa ko kay Danica. Siyang gustong-gusto na magka-baby kami pero ngayon, wala na ang baby namin. Pinunasan ko ng daliri ang luhong tumulo sa pisngi ko. Tinignan ko ang cellphone ni Danica na hawak ko. Binuksan ko iyon. Napangiti ako nang makitang picture namin dalawang wallpaper. Binuksan ko ang inbox niya. May mga chats sa mga classmates niya at nagtatanong kung bakit hindi siya pumasok. Binuksan ko naman ang conversation namin dalawa. Kaninang umaga ang huling chat namin. Pagising ko sa umaga ay chinachat ko siya at tinatawagan. Isinarado ko ng conversation namin at tumingin pa ng ibang chat. Napakunot ang noo ko nang makita ang profile ni Rowena. Kailan pa sila naging friends sa social media? Ang alam ko ay hindi naman sila friend. Dahil sa kuryosidad ay binuksan ko ang conversation. Nagsalubong ang kilay ko na makitang puro pictures namin iyon ni Rowena nakuha sa Cebu. Maraming pictures iyon at sunod-sunod pa. Pagamat walang ibig sabihin ng mga pictures ni iyon na magkatabi kami sa bar. Hindi lang kaming dalawa ang nandoon. Kasama din namin ang ilang engineers. Wala din akong kamalay-malay na kumukuha siya ng pictures namin dalawa at isinasan pa niya kay Danica. Bakit nagsasend si Rowena ng mga pictures namin dalawa kay Danica? Anong motibo niya?
Hindi ako tanga para isipin wala lang iyon. Sigurado din akong nag-isip ng hindi maganda si Danica kaya siguro siya na-stress. At si Rowena din ang kausap ni Danica nang duguin siya. Shit, sinasabi ko na nga ba eh. Tumayo ako at eksakto namang kapapasok lang ni Manang Salve na may daladalang pagkain galing sa bahay. Alvin, ito ng pagkain. Gumising na ba si Danica? Gumising siya kanina pero nakatulog ulit. Maiwan ko na muna kayo dito, Manang. Uuwi lang ako saglit. Ha? Bakit, iho? May problema ba? Kunod noong tanong ni Manang Salve. Umigting ang pangako. May titingnan lang ho ako. Kayo ho muna ang bahala kay Danica. Kapag dumating sa Tayberto, pagkasabi umuwi lang ako saglit. O sige, ako na bahala dito. Lumapit muna ako kay Danica at tinalikan siya sa noo bago ako lumabas ng pinto. Mahigpit ang hawak ko sa manibela habang tiimbagang na mabilis ang patakbo ko ng sasakyan. Mula sa bahay ay pupunta ko ngayon sa bahay ni Rowena para kumprontahin siya. Tama nga ang hinala ko na may ginawa siya kay Danica. Napanood ko sa CCTV ang ginawa niya kay Danica. Kung ano-ano mga sinabi niya and worse, sinampal pa niya sa Danica at doon na nag-umpisang dinugo ito. Galit na binayo ko ang manibela at minura sa isipan si Rowena. Pagdating sa bahay ni Rowena ay sinalubong ako ng kasambahin niya. Ang senyorita niyo. Nasa study room niyo po, sir. Kuya mang kamaong malalaki ang hakbang na dumiretso ako ng study room ni Rowena. At pagdating ko doon ay halos balyahin ko ang pinto pabukas. Alvin! Oh my gosh, kinulat mo naman ako. Ni Rowena na halatang nagulat sa biglaan kong pagsulpot. Karap niya sa desk ang ilang mga papeles. Let's talk. Malamig na sabi ko at mabibigat ang hakbang na lumapit sa desk niya. Nag-iba ekspresyon ng kanyang muka. Guilty siya. Yeah? What do you want to talk about? Anyway, how's Danica pala? Napasinghap siya nang hablutin ko siya sa braso at hinilang patayo. Namilog ang mga mata niya at namutla. Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ng asawa ko. Maring sabi ko at matalim na tumingin sa kanya. Alvin, nasasaktan ako. Nakanguwi ng saad niya. Nasasaktan ka? Yung ginawa mo kay Danica? Sa akin, hindi ba yun masakit? Nawala ang anak namin ng dahil sa'yo. Singhal ko sa mukha niya. Galit na galit ako sa kanya. Gusto kong pilipitin ang leeg niya at ipadama sa kanya ang sakit na nararamdaman namin ngayon ni Danica. I don't know what you're talking about, Alvin. Huwag ka na magmaang-maangan, Rowena. Pinadalan mo ng mga pictures natin dalawa sa Danica. Hindi ako tanga para hindi malaman ang motibo mo. Nakita ko rin sa CCTV ang ginawa mong pagsampal sa kanya. Binigyan mo siya ng dahilan para ma-stress. Ikaw ang dahilan. Lalong namutla ang mukha ni Rowena at umawang ang labi niya. Tumulo ang luha niya tumikbi. Umiling-iling siya. I'm so sorry, Alvin. Hindi ko ganustong mangyari yun. Wala nang saysay ang sorry mo. Wala nang anak ko, Rowena. Wala na. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin iyon. Para akong pinapatay. Pumiyok ang boses ko. Hindi ko alam na buntis siya, Alvin. Hindi ko sinasadya. I'm so sorry. I'm really, really sorry. Tuluyan na rin naiyak sa Rowena. Bakas ang pagsisisi sa kanyang muka. Umigting ang pangako sa galit sa kanya. I hate you, Rowena. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita sa ginawa mong ito. Isa lang ipakikiusap ko sa'yo. Kung talagang nagsisisi ka, huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Pasalya ko siyang itinulak sa swivel chair niya at tumalikod. Halos ibalibag ko na rin pasara ang pinto. 3 araw na natili si Danica sa ospital bago nakalabas. Maayos na ang lagay ng katawan niya. Yun nga lang ay madalas na siyang nakatulala. Minsan ay naabutan ko siya sa balcony na nakatulala o kaya minsan ay umiiyak. Awang-awa na ako sa kanya at nahihirapan ang kalooban ko. Ayoko siyang nakikitang ganoon na walang kabuhay-buhay. Kaya hindi ko siya basta-basta maiwan. At ayoko din siyang iwan sa ganoong kalagayan niya. Higit sa lahat ay ako ang kailangan niya sa ngayon. Baby, ito ng pagkain. Kain na tayo. Wika ako sa masiglang boses pagpasok ko ng kwarto. Tinignan ko si Danica na nakahiga patagilid at nakatalikod sa akin. Excuse muna siya ngayon sa mga klase niya at sa graduation practice niya.
Inilapag ko sa coffee table ang pananghalian naming dalawa. Galing ako sa site sa opisina at umuwi lang para sabayan siya sa pananghalian dahil hindi siya kakain kapag hindi ako ang kasabay. Sa hapon naman ay mas maaga akong umuwi. Hindi pa ako makabalik sa site namin sa Cebu kaya pinakiusapan ko muna isa kong pinsan sa mother side na isa ring engineer na siya muna mag-supervise sa site. Nilapitan ko sa Danica dahil mukhang wala pa siyang balak bumangon. Ang sabi naman ng Salve ay ka-video call niya kanina si Sarah at pinag-uusapan nila tungkol sa graduation nila. Pagkatapos noon ay umakyat na siya dito sa kwarto namin at hindi na bumaba. Pag-uwi ko nga kanina ay naabutan ko siyang nakahiga lang pero gising naman at nagsa-cellphone. Umupo ako sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ni Danica. Nakatutok ang mga mata niya sa cellphone at may pinapanood siyang video pero wala namang sound. Baby, kain na tayo. Baka lumamig na ang pagkain. Malambing na sabi ko. Hindi siya kumibo. Tila hindi niya ako naririnig. Baby, kumain na muna tayo. Lalamig na ang pagkain. Ulit ko. Ayokong kumain. Anya sa mahinang boses. Pumuntong hininga naman ako. Hindi pwedeng hindi ka kakain. Kunti lang kinain mo kanina. Hindi ako nagugutom. Ikaw na lang ang kumain. Walang kabuhay-buhay niyang sabi. Pero gusto ko kasalo kita. Sige na, kain na tayo please. Mas nalambingan ko pa ang boses. Matalim ang matang tumingin siya sa akin. Hindi nga ako nagugutom. Bakit bang kulit mo? Kumain ka mag-isa mo. Paasit na sabi niya. Napaawang ang labi ko. Tila may sumuntok sa dibdib ko sa mga magaspang na pagkausap niya sa akin. Ngayon lang niya ako kinausap ng ganito. Bumalik ang atensyon niya sa pinapanood na video pero ang mukha niya ay may nakaguhit na iritasyon. Hindi ko na pinilit dahil baka lalong mairita. Pero di pa rin ako makapaniwala sa inasal niya sa akin kanina. Masakit sa dibdib pero hindi ko yun dapat damdamin. May pinagdadaanan siya ngayon at kailangan siyang intindihin. Pumuntong hininga ako, tinalikan siya sa sentido. Okay, ako na lang kakain pero kapag nagutom ka, kakain ka ha? Hindi siya sumagot. Tumayo na ako sa kama at nilapitan ang pagkain sa coffee table. Kahit na wala na rin ang gana ay pinilit kong kumain. Kailangan kong manatiling malakas at malusog para kay Danica.